Hello po mga kababayan, si Dante Maravilla. So ano na niya Mr. Maravilla yung bogus hearing? Wala, sinuspend indefinitely until further notice. Wala man nangyari sa hearing nila. Sila lang yung nagkikwentuhan. Sabi nga natin, kung saan napunta yung kwento, napunta hanggang ICC, flood control yung issue. Napunta sa ICC, pati sa AJK, yung kwentuhan nila Alan Peter Cayetano at Marcoleta. Hanggang nandun, mga kabayan, talagang wasak na yung grupo ni Alan Peter Cayetano. Nandun lang, mga kababayan, si Amy Marcos, si Marcoleta, si Robin Padilla, si Alan Peter Cayetano, tapos si Pia Cayetano. Pero si Pia Cayetano at saka si Loren, nag-appear lang ng konti. So, ito yung sabi rito, Cayetano Blacks flood control probe suspended until further notice. Senator Rodante Marcoleta declared the Cayetano Blacks flood control probe has been suspended until further notice. Wala man kasing substance, paulit-ulit na propaganda man lang. Rehas at kwentong lasing lang mga kababayan yung marinig natin. Puro fake news, puro kasinungalingan po. Ang isang example dito, ito po, yung akusasyon kay Tito Sen. I was not even a senator anya in 2024. Senator Soto on allegations he received suitcases containing cash. Ang mas malala, sabi dito ni Attorney Carlo Ibanez, nanood siguro ito kanina, ako hindi na nanood. Gagawaan niya sila ng istorya. Ayaw pa ayusin. Sabi nila 2024 daw binigyan ng maleta si Tito Soto. Hindi siya senador noon. Tapos binigay daw nila yung maleta sa assistant niyang si Mark. Patay na pala yung Mark noong 2024. Ano ba yan? Patay na. 2015 pa namatay yung Mark na sinasabing binigyan ng maleta. 2024, lalong patay na. 2015 pa nga, patay na. Ayan o, post ni Atty. Falsis, OMG, Tito Soto rebutted the maleta allegations not only by saying he was not a senator from 2022 to 2025. Ang pinaka-proof na false ang allegation ay yung executive assistant daw niya na si Mark na sinabing tumanggap ng maleta for him died in 2015. Matagal nang patay. Di ba? Nag-backfire lahat yung kanilang gawa-gawang kwento. Puro man talaga gawa-gawa kasi yung purpose nga nila, destabilization. Siraan si Martin Romualdez, siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos to destabilize the Marcos government para pumalit na si Sara Duterte, makaligtas yung may mga plunder cases na mga senador. At madiskaril yung impeachment trial kay Sara Duterte. Yun man lang ang purpose nila. Hindi pumatok. Flop na naman yung pakulo nila. Yung drama nila, mga kababayan. Flop. Patong-patong ngayon na kaso ang kinakarap nito mga 18 Marites. Attorney Baligod at 18 ex-Marines naharap sa panibagong reklamo sa DOJ. Patong-patong na kaso. Nagsampa ng reklamong cyber libel at perjury sa Department of the Justice, Iloilo City. Si Iloilo City Representative Julien Barondo lalaban sa 18 dating Marines at kay Atty. Baligod. Kaugnay ito ng kumalat na aligasyon na umano'y tumanggap siya ng mga maleta na may lamang pera na iugnay sa sinasabing irregularidad sa flood control projects. Ayon kay Baronda, napilitan na siyang magsampa ng kaso upang dipinsa ng kanyang sarili at ang kanyang pamilya laban niya sa mapanirang paratang. Iginiit din ng kongresista na posibleng may kaugnayan ang isyo
sa kanyang naging partisipasyon sa Quad Committee hearings kung saan pinagtanggol niya ang Iloilo City mula sa mga akusasyon may kaugnayan sa illegal na droga. Patong na kaso, pinasumpe na pa. Ngayon mga kababayan, si Mike Defensor na may dala nitong mga 18 Marines. Kasi po, ang sabi, bribe yung bawat member ng ex-marine ng 5 million pesos para tumistigo. Ay, ito. The NBI releases a copy of the sworn statement and supplemental affidavit from a relative of one of the 18 ex-marines alleging that former Congressman Mike Defensor bribed each of them 5 million pesos to testify in the flood control anomalies. Sabi dito, paano ka nakakasiguro na pinangakuan sila ng 5 milyong piso para magsalita sa publiko at pumirma ng affidavit? Sabi ng witness po, kasi po, ito ay talagang sinabi sa akin ng aking biyanan at sa katunayan po, nangako pa nga po siya sa akin na bibigyan daw po niya ako ng 500,000 piso at milyon pag nakuha na daw niya ang kanyang pera pangdagdag sa aming negosyo. Ang sabi po ng biyanan ko pagkatapos daw po ng kanilang unang press conference ay dapat nga daw po ibigay na ang kalahati ng ipinangakong pera na nagkakalagang na 2 milyon at 500,000 piso, 2.5 milyon. Pirmadong affidavit po, yung witness po, 28 years old. Ginawa nilang negosyo po ang paninira at destabilization sa ating gobyerno po. Kaya pag naniwala kayo sa kwento nila, malamang puro bodol po ito na ginagawa nila. At ang masaklap, ginagamit nila yung Senado. Di ba? Para sa kanilang destabilization at para i-shield si Sara Duterte. So, itong dapat mga kababayan, pag-aralan ng mga senador na mga matitino and somebody from the civil society. They should file a complaint against these minority senators. Yung mga nag-appear po, 6 na nag-appear dito, mga kababayan, sa bogus na Blue Ribbon Committee investigation. They should be charged sa Ethics Committee. Filean dapat sila mga kababayan ng ethics complaints para ma-expel itong mga taong ito, mapanagot sa batas. Tama po? Yun ang dapat pag-aralan ngayon mga kababayan kasi patuloy nilang binababo yung Senado. Ngayon, nagreklamo na rin mga kababayan yung mga taga-media. Statement of the Senate media on Senator Rodante Marcoleta's allegations. Sabi dito, the members of the Senate media condemn in the strongest possible sense the sweeping claim by Senator Rodante Marcoleta that many members of the mainstream media are nothing more than paid hacks. Marcoleta's statement unfairly maligned media workers who risked intimidation, harassment, and even lives to inform the public and hold the powerful accountable. Inaakusa mga kababayan ni Marcoleta yung Senate media, yung mainstream media, mga kababayan, na lahat bayaran. You see, mga kababayan, ganun ka-desperado itong bogus members of the bogus Blue Ribbon Committee. Itong mga Duterte senators, pag hindi po na sumang-ayon sa kanilang propaganda, sa kanilang agenda, ina-accuse nila ng bayaran. O di ba? May maleta. Sila itong may maleta pala, mga kababayan. Yung mga 18 Marines tumanggap ng 5 million daw na bribe
O sila yung may maleta. Sila yung nag-akusang may maleta na diniliver. Sila pala ang tumanggap ng maleta. Puro baliktad, mga kababayan. Kaya sabi po ng mga reporters, the Senate media said Marcoleta's remarks during the Senate Blue Ribbon Committee's proceedings were a reckless attack on journalists in the broader media industry, which plays a key role in a functioning democracy. The group said the allegation unfairly maligned media workers who face intimidation, harassment, and risk to their safety in the course of reporting on public affairs in holding officials accountable. At a time of heightened political tension and misinformation, the statement stressed that public officials should exercise restraint and responsibility in their public pronouncements, warning that unsupported accusations against the press undermine trust in legitimate journalism. It emphasized that journalists serve the public interest, not political factions, and that the media's role as the fourth estate includes independently verifying facts, scrutinizing those in power, in reporting without fear or favor. The statement also underscored that journalists should not be drawn into political rivalries or treated as tools or collateral in political disputes, adding that attempts to label the press as partisan for reporting uncomfortable facts are unfair and dangerous. Ang gusto nila, mga kababayan, ay yung pag-report ng media pumabor sa kanilang propaganda. Hindi naman po maaari ang ganon. Di ba? That is not our job, mga kababayan. Hindi pa sila nakontento doon sa mga vloggers nila na bayad, mga kababayan, ng China at mismo ng kanilang mga sponsors. Ayan ang malinaw dyan. Idadamay pa nila yung mainstream media sa katarantaduan nila. Kasi po, nabubuking ng mainstream media yung kanilang masasamang agenda. Yun, mga kababayan. O ngayon, dahil po sa condemnation na ginawa ng mainstream media kay Marcoleta, sorry. Ito, sabi niya dito, mga kababayan. So ibig sabihin, yung mga statements niya, hindi niya pinag-isipan. Pasensya na po kung ako ay nakapagsalita ng ganon. I did not mean it. Humingi ng uminhin si Senador Marcoleta kaugnay ng kanyang pahayag na marami umanong miyembro ng mainstream media ang paid hacks o bayaran. Hindi ko nilalahat. I'm coming from deep frustration. Saad ng Senador sa isang press conference ngayong Huwebes. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyayari at nangyayari dito. Dinamay mo pa. Yung mga kalyado ninyo, mga vloggers, yung bayaran. Yung gawain ninyo. At saka ito mga testigo ninyo. Yan ang malinaw po para manira. Ginagamit lang ninyo to destabilize the government at i-shield si Sara Duterte. Yan ang malinaw na agenda. Huwag kami Marcoleta. O ngayon, ito yung sa ibang kwento, mga kababayan, yung anak ni Loren, kinasuhan na. Sabihin na naman ninyo, political persecution ito. DOA sues Leviste for unfinished solar project. The Department of Energy has filed a civil complaint against Batangas 1st District Leandro Leviste before the Regional Trial Court of Taguig City, seeking to hold him accountable for the failure to deliver a solar project awarded under the government's Green Energy Auction Program. Tapos kayo ngayon. O, di ba? Umayos kasi kayo. Ang problema, turo ng turo itong si Leandro Leviste. May sarili pala siya, mga kababayan, na kabuktutan na ginawa. Di mananagot ka ngayon, sasabihin naman ninyo, ginigipit kayo, tulad ni Kiko Barsaga. Di ba? At dahil sa pagiging critics ninyo sa Marcos administration, ayosin ninyo
yung inyo pong commitment. O ngayon, hindi niyo nagawa, o di kailangan ninyong panagutan sa batas.